you, Mr. President. May I recognize the sponsor, Senator Sherwin Gatchalian, to give the details of the budget. Senator Sherwin Gatchalian is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Mr. President, we respectfully submit for the body's consideration the fiscal year 2026 proposed new appropriations for the Department of Labor and Employment and its attached agencies amounting to 49.8 billion pesos. And the breakdown is as follows. For the Office of the Secretary, 19.3 billion pesos. For the Institute for Labor Studies, 77.9 million pesos. For the National Conciliation and Mediation Board, 371 million pesos. For the National Labor Relations Commission, 1.8 billion pesos. For the National Wage and Productivity Commission, 375 million pesos. For the Professional Regulatory Commission, 2.5 billion pesos. For the Technical Education and Skills Development Authority, 25.3 billion pesos. Thank you, Mr. President. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, I move that we recognize to interpolate the budget our distinguished colleague from Davao and Isabela, Northern, and Senator Raffy Tulfo. Senator Raffy Tulfo is recognized. Mr. President, let me just correct myself. I think the staff just flagged me. For the National Wages and Productivity Commission, it's 357 million pesos, Mr. President. So noted. Senator Raffy Tulfo, please proceed. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. President, and the good sponsor, Senator Win Gatchalian. As Chairman of the Senate Committee on Labor and Employment, I rise today to support the budget of the Department of Labor and Employment. Mahalaga po ang tungkulin ng DOLE upang maibigay at maprotektahan ang karapatan at interes ng mga manggagawang Pilipino at siguraduhin na sila ay may disenteng trabaho at kumikita ng tama. Gayunpaman, I will also make sure that the DOLE is doing their job right. In fact, during the hearing of the Senate Committee on Labor last September 4, 2025, binalaan ko ang DOLE na harangin ko ang kanilang budget kung hindi nila mamonitor ng tama ang pasahod sa mga laborers at masibak ang mga pabaya at tiwaling field inspectors. Bilang tugon, sinabi ko Secretary Ledesma na ganyang aksyonan dapat ang mga nabanggit na issue. And last month, ako po ay gumawa ng physical inspection sa facilities ng DOLE at ng NRC at nakita ko naman meron silang mga pangailangan tulad ng dagdag budget para matugunan yung mga gusto kong mangyari sa kanila tulad ng mapabilis yung kanilang trabaho, which is kailangan dagdag tao at dagdag na rin budget para doon sa kanilang mga call center, etc. etc. Pero bago niyan, bagong lahat, magpapasko na po kasi. In less than 4 weeks, magpapasko na. And then every year, walang mintis, pagdating po ng January, dosena mga manggagawa galing sa dosenang kumpanya pumipila po sa aking action center dahil sila po ay hindi nabibigyan ng 13-month pay. Ito po ang tanong ko ngayon sa DOLE. Ang 13-month pay ay batas ng sasabing on or before December 24 dapat naibibigyan 13-month pay ng bawat manggagawa. So anong programa merong inilaan ngayon ang DOLE na para masiguro masunod ang batas na ito at lahat ng kumpanya ay dapat magbigay ng 13-month pay on time para sa mga manggagawa. Mr. President.
Maraming salamat, Senator Raffy, at maraming salamat sa napakahalagang tanong ho ninyo, lalo ng magpapasko na at ito po ay inaasahan po ng ating mga kababayan. So meron ho silang iba't ibang mga aktibidad at programa para masigurado na ang compliance po sa 13-month pay ay ginagawa po ng ating mga kumpanya. So meron silang inspection program, so nag-i-inspect ho sila ng mga kumpanya. Meron rin silang compliance portal or compliance portal na online na ang mga korporasyon ay dapat rin mag-register at ilagay nila doon yung kanilang compliance sa pagbibigay ng 13-month pay. At ang magandang balita, ang compliance rate po ay 99.15%. No? Yes, dapat 100% nga ito, to be honest about it, dahil mandato nga ito ng batas. Pero pwede na rin, no? 99.15% ang compliance rate ho nila. And then, meron din silang call center na hotline na pwede pong tawagan ng mga manggagawa ho natin na hindi po nabigyan ng 13-month pay o hindi po tumapad yung korporasyon sa pagbibigay ng 13-month pay. You did mention about sa hotline. Nandun na po ako sa opisina ng DOLE. Yes, nakita ko yung kanilang mga personnel sa hotline at tingin ko kulang yon, kaya mag-suggest ako madagdagan yung budget ng DOLE para sa mga call centers personnel na sumasagot sa mga hotline. But sinabi mo 99.9%. I don't think so. I don't believe that in a second. 99.15. Ilang negosyo ang inyo pong na-monitor? Kasi nga po, sa aking action center, all over the country, from different provinces, cities, municipalities, pumupunta sa akin at nagreklamo yung kanilang kumpanya, hindi po nagbigay ng 13-month pay. Eh kung yung pag-monitor nga po sa mga kumpanya na hindi nagbibigay ng minimum wage, nagkukulang na sila, kaya nga na-hybrid ako, ito pa kayong 13-month pay. Kung yung pag-monitor po sa minimum wage na pinupuntahan na po ng mga field inspectors nila, nakakalampas pa rin, ano po itong 13-month pay? Meron rin ho silang hotline na importante rin po na ma-report nitong mga hindi po nabibigyan ng 13-month pay. Pero nasabi ko nga, dapat nga ho, 100% ang compliance rate, hindi pwedeng, para sa akin, hindi pwedeng 99.5. Dahil po, this is by law, no? At responsibility ng mga establishments na magbigay po ng 13-month pay. No? Ano po yung parusa sa ngayon, present setup, doon sa mga kumpanya na hindi po nagbigay ng 13-month pay on time o hindi talaga nagbibigay at all ng 13-month pay? Kasi sa tingin ko, walang ngipin po itong batas natin tungkol sa 13-month pay or mga kumpanya na naglalabag sa 13-month pay. Kaya nga po naabungso ito kasi wala nga ngipin yung batas na yan. Actually, tama ho kayo, wala pong specific na penalty na pwedeng i-impose sa mga korporasyon at establishments. No? So tingin ko ho, tama ho kayo, kailangan i-amenda yung batas. No? Dahil parang walang penalty, talagang walang ngipin po. Okay, tama ho kayo, that's a good... That's the reason why I've been talking to my legis team, pinag-iisipan namin, pinag-aaralan namin, na yung batas na yung bill na ipapasa ko, hopefully maging batas yun, na mag-i-impose ng fine sa mga kumpanya na hindi nagbigay ng 13-month pay on time through the LGU. Dahil every single year, lahat ng kumpanya kailangan mag-renew ng kanilang business permit. Okay? So, bago makapag-renew ang sinumang negosyante ng business permit sa BPLO, kailangan kumuha ng clearance sa DOLE o NLRC. Kapag merong complaint tungkol doon sa 13-month pay na hindi nagbibigay, then i-hold yung BPLO permit until mabayaran yung 13-month pay plus multa. What do you think of that? Maganda ho yan. In fact, sa Valenzuela ho, meron kaming by ordinance create na office, ito yung Workers Affairs Office,
na ito po ang puntahan ng mga kasi marami kaming factories, Your Honor. So, At pinalo ko yun at marami nang yes. Oh, yeah. marami nang violate. correct. Tama ko. Iba-ibang, tama ko kayo. Samot-samot violation na ron. But at least meron hong, ang concept dito, meron hong kaming parang maliit na dole sa Valenzuela na pinupuntahan po. At kung meron ho talagang violation, nakakabit rin ho to sa pwede pong i-revoke yung business permit, no, dahil i-report po sa aming business permit office. So meron pong coordination within our office, yung Workers Affairs Office and the Business Permit Office, and by ordinance pwede pong i-revoke yung kanilang business permit. So tama po yung konsepto nyo, napakaganda po, dahil at the local level, pwede na pong ma-penalize yung mga establishments by the LGU. So, maganda po yung concept. In fact, kumbaga, may proof of concept na, no, on the ground. Thank you, Mr. President, good sponsor. Now let's move on. I suggested also during the last hearing na magkaroon o magsuot ng body-worn cameras ang lahat ng mga field inspector at sinabi nyo walang budget. So ako po yung magpropose, nandito na nating chairman ng finance, 50 million pesos siguro para sa body-worn cameras nang sa lahat ng field inspector kailangan may susut niyan. Kasi nga po, napapansin ko, pupunta ang isang field inspector sa isang kumpanya, makikipag-usap sa opisina, kausap ang accounting at HR, nakasara ang pinto, hindi man lang sinasama sa pag-uusap ang mga manggagawa. Hindi man lang in-inspect yung working area. Pag-uwi po ng DOLE inspector, may dala-dala ng envelope. Bahala na kayo sa inyong isipin kung ano naman ang envelope na medyo makapal-kapal. At yung iba, nagtututpik-tutpik pa, busog na. So kaya with that body-worn camera, I think matitigil siguro yan. Sa palagay nyo, Mr. President. Sa tingin ko, envelope, hindi yung Christmas card. In envelope, sabi ng mga manggagawa mismo eh. Kasi nga po, Mr. President, dapat make it a policy kahit na may body-worn camera, habang wala pang body-worn camera, pag nag-inspect sila, kinakausap po yung mga manggagawa, pinupuntahan po yung working area. In-inspect kung meron bang fire escape, kung meron bang fire extinguisher, kung they are wearing proper gear para sa trabaho nila, etc. etc. Ang nangyari kasi, pag may aksidente na, saka pala mag-inspect ang DOLE. Pero before the accident happened, dapat titingnan natin kung tama ba, sumusunod ba sa standard na sinet ng DOLE para sa mga magagawa, kung sinusunod yun ng kumpanya. At hindi po ginagawa ng mga field inspector. Pag may nangyari ng disgrasya, saka pala naging endole, nagpapapresko at kami ay magpaparusa o mag-imbestiga, etc. Dapat proactive. Tama ho kayo. Importante po na itong mga establishments and mga businesses, so sila mismo self-compliance po yung kanilang ginagawa. At importante rin po yung pagbibigay ng impormasyon dito sa mga establishments para marami rin naman po establishments gustong mag-comply but iba siguro hindi rin alam yung batas. So information campaign importante rin po. So, Okay. and maganda po yung mungkahi nyo sa body-worn cameras dahil yan na rin po ang nagiging uso ngayon dahil pag may nagsusumbong, walang ebidensya, hindi natin alam kung ano talaga yung nangyari. So at least dito ho meron tayong evidence na pwedeng gamitin. Thank you, Mr. President. Good sponsor. Now, during the last hearing as well, humingi po ako ng listahan ng mga field inspectors ninyo kung sino po yung mga kumpanya in-inspect nila at ano po ang nangyari doon sa mga in-inspect nila ng mga kumpanya, especially sa Kamanaba na kung saan ako po gumawa ng physical inspection kasama po yung mga taga-DOLE. At ibabangga ko po yan yung report ng mga taon ninyo versus yung report ng team ko nung pumunta dahil kapag may nakita ako doon na pinuntahan nila at chinek nilang pasado,